first nato nga frontline in forum no, sa ato ang PSCTV 11 o sa ato ang social media sa City Government of Panabo. Kauban ako sa atong first episode ang ato ang Assistant City Health Officer Dr. Irani Pangilinan. Kauban po nato ang atong City Veterinarian Dr. John Ray Bautista para masturyahan nila sa inyong tanan ang mga issues o concerns bahin sa ato ang ginaatubang karon nga krisis sa COVID-19 o sa African Swine Fever or ASF. Pipila ka bulan nilabay ang ato ang City Health Office ang usa sa mga ahensya nga nagatubang sa krisis sa COVID-19 o coronavirus. Upat ka bulan kung sila nagamonitor sa ato ang mga positibo sa COVID-19 diri sa atong lungsod sa Panabo ug nagasigurado nga ang ato ang publiko nagasunod sa quarantine status nato o mga polisiya sa kwarantina. Doc, may buntag. Good morning, Sir Mike, and sa tanang viewers. Good morning. Yes. Bago ko magpadayon, dako kay pasalamat sa ato ang Mayor Honorable Jose E. Lapagos ug sa katibukan sa ato ang lokal nga paggamhanan ug sa ato ang sponsor karong buntag ang Green Bean Cafe. Una Doc, gusto ko mangutana about sa updates nato sa COVID-19 diri sa lungsod sa Panabo. Usa sa mga gusto may balaan sa mga Panaboans as of today, July 28, pila na ka PUM, so PUI, or ginatawag natong suspected and probable cases diri sa atong lungsod, especially ang ato mga confirmed cases. Ang PUM observed nato is 192 with 1 suspect, 8 ka probable, and then atong total cases sa Panabo confirmed cases 21, pero 7 diha recovered na. Pero actually 8 na ang recovered kay bago lang mo i-post karon to the moment na naibagong recovered. This next question is to clarify ato ang public, Doc. Naay nagastorya man good nga naay 14 days na 21 days na quarantine period okay sa ato ang lungsod, and it's not only happening sa Panabo City but it's also in other places pod. Tama ba ko, Doc? Yes, sir. Yes. So unsa may tabo, Doc, ngano natin 21 days quarantine period? Bali ngani mo gud tabuan na. Ang testing na to mainly is sa atong Apex Hospital sa DRMC. So nitabo mo gud sa ilang machine dito sa testing center nila, nakulangan og cartridge na so ang limited na lang gid ang testing na pagbuhaton every day. So habang gahulat mi sa among schedule na gi-instructan mi sa Provincial Health Office na to extend the quarantine period from 14 days to 21 days no, para at that time na moabot na tong kulang sa machine, pagpadayon na tag-testing. Pero as with the deliberation sa among team no, and with consultation with the Provincial Health Office, gibalik na mo siya og 14 days. So nalay mga period ato na naka-instruct mi og 2 to 3 days lang na i-extend mo 21 days. Pero okay, at least naklaro to siya. Nalang siya mga intervening factors no, yes, nga nahitabo nga naka 21 days. Local transmission, storyahan nato na. Wala pa yung evidence of local transmission diri sa atong lungsod sa Panabo, right? Doc? yes, Sir Mike. Local transmission is kung naay tinagdanay sulod sa communities nato, di ba? Kay ang confirmed cases are returnees lang sa una karon. Doc, unsa may timailhan kung ako naay ka-close contact na confirmed case ug unsa kong buhaton kung naka-close contact ko kanila? Yeah, ang mechanism mo na Sir Mike, once na we have positive patient no, ang kwan sa DOH Sir Mike, ang contact tracing mag-start na siya when you have a positive patient. Pero sa tuwa diri sa Panabo City medyo mas stricto mi. On the level pa lang na suspect or probable, nagasugod na may contact tracing. So, mas hindi pa sila positive na may identify ng mga tao na close contacts niya and kina-quarantine na mo sila. I-release lang na mo sila once itong probable or suspect nagka-yield sila o negative result sa swab. So,
Doc, ang ato ang mga quarantine policies nag-prohibit sa mga seniors, pregnant women, mga bata below 21 years old na mugawas. Tell me, unsa day ka risky di ay ang kanina sector no? Bahin ani nga klaseng sakit. Mo na siya gani na iset mong gitna sa national guidelines nato no kinsa tong mga limited lang na magawa. So apil to sila ang senior citizens, itong mga minors, mga bata, no? And katong na ay itong mga buntis. So, mo nang tawag sa ilang mga vulnerable groups, no? Kay sa data man good mo na sila pud ang dali matagdan o mo sa cases sa death mo pud sila ang na ay ano ba dako chances na dili makacope if ever na matagdan sila ani nga sakit, no? Kanang mga asymptomatic, Doc, does that mean taas sila ang immune system? It can Kusog ilang immune system? pwede po na isa ka factor, Sir Mike, no, na maka-explain no, na you have the virus, pero kusog imong immune system na naka-fight na wala gyud igawas ang simptomas, no. And mga symptomatics, low chance po na sila sa transmission kay syempre kay ang transmission man ani is through airborne droplets, so dapat mas makatakot ka kung nagaupo ka. Pero ano nga mga patient, ang mga tao mong doon na symptomatic wala gaupo, so makatakot gyapon sila pero dili siya as often different sa akong symptomatics good. Okay, Doc, let's talk about the LSIs nato, mga returning Filipino citizens nato, no? Mga panabuhans, most especially. Unsay update kanila? Kumusta? Unsay mga challenges nga niabot sa inyo ha? About ani na programa nato, ang hatid probinsya. Ang number one challenge dito mo, Sir Mike, is the number. Daghan gid sila. Actually, masking gahapon, ang nangabot yun na LSI is 40 plus. 40 plus. So, ang kadlawon, gihatod na mo, no, ang pasalamat lang nato diri sa mga staff na mo sa City Health Office. Kay kung gihatod sila, no, masking kadlawon, naging mag-entertain sa mga bot. And then, sila po ang mag-orient, mag-health screening, mag-health sa ilaha, and sila pa dito muhatod sa facility ba or dito sa kuasa sila i-isolate. Yes, nakita nato sa news, no, nga dito sa Manila, katong mga LSIs nga nagalipatakot nila going, who are planning to go home na sila mga probinsya. Grabe ka, buot o ka delikado po sa lugar, no? Kay wala halos ang uban, wala na nag-follow og physical distancing. Unsa may mga advice nimo sa ilaha karon, our stranded na mga panabuhans, amo uli ay. Okay, itong na-stranded na gusto muli sa Tanapu City, first of all, before you plan, dapat maka-coordinate na dito sa city, no? Through the either sa PESO or sa tourism office, no? And you can also contact us po sa City Health Office para mag-guide po mo. Kay mo gid ang number kay ang among ginalikayan is katong manguli pero dili ma-health screening. Dili man gud na ma-control na kay ang uban mag-land base, labi ng land base di gid mo siya ma-monitor karon kung wala gid siya na-coordinate. Alright. Thank you, Doc. For those atong mga stranded individuals, no, nga naa sa mga laing probinsya, you can text our tourism office at 0951-841-2805. For those returning OFWs, you can text our PESO 0948-271-9758. And we advise to let for you nga makapahibalupod mo sa ato ang City Health Office through their COVID hotline. It's 0951-653-4364 and 0906-440-0650. So, moto ang ato ang update sa ato ang COVID-19 as of COVID-19 status as of July 28, 2020. We would like to remind everyone to always follow quarantine protocols, wearing of face masks, physical distancing, staying at home kung wala may necessary na mga activities sa gawas inyong balay. Stay tuned sa atong sunod na topic about sa ato ang polio virus and sa ato ang ASF after these advertisements.
Tabunan akong baba ubo. Dili sa ko magkikita sa akong mga kadula ug mga classmates. Mutuo ko ni kining gamay na sakripisyo, dako og tabang sa kauban kong mga Pilipino. Kung kaya sa mga batang parehas nako, sigurado kaya sab ninyo. Nakadumdum pa ka sa una kadtong nasakit ka, ako ang nag-atiman sa imo. Ako ang nagpainom sa imong tambal kung masakit ka. Lutuan ta ka sa imong paborito nga pagkaon aron mo baskog ka. Giatiman ta ka ug maayo kay dili ko gusto masakit ka. Sa panahon sa COVID-19, unta na ikaw ang muatiman sa kanako. Unta na magpabilin ka sa pagpuyo sa balay. Anak, pagpuyo sa balay para sa ako. So nagbalik na kita sa atong Frontline in Forum. First episode, kauban ang ato ang Assistant City Health Officer Dr. Eraning Pangilinan. Iyang istorya ganiya sa ato ang update sa COVID-19 status sa lungsod sa Panabo as of July 28, 2020. O iyang i-lay karon sa ang mga paybalubahin sa polio virus kay naa sa programa ang Sabayang Patak kontra polio. Taon-taon po, kauban po nato ang City Veterinarian Dr. John Ray Bautista. Aron suryahan po ang ang update sa ang African Swine Fever nga niabot na sa ang probinsya sa Panabo. Ug giuna dito sa Barangay Kagamuhan, Panabo City. Doc, suryahan nato karon ang polio. Usa siya karon sa programa sa atong Department of Health. Unsa din siya kadelikado ang polio ug unsa din siya unsa ang mga symptoms niini? Ay, remind lang po na akong public na before aning pandemic na to sa COVID, na po'y outbreak aning polio, no? So, nagsugod na ato og patak late last year, no? Pero dapat manggod ang murag na kuha lang siya ba, na-pause lang siya tungod sa pandemic, no? So, ang polio manggod is caused by the poliovirus, no? So, matransmit siya through the fecal-oral route. So, sa taing siya makuha or sa contaminated na food and water. No, as any virus, pag sugod infect sa lawas, kuan siya kanang disseminate kanang whole body gid ang affected. So, can have fever, vomiting, diarrhea and all. Then pero yung distinguishing gid na feature niya once na naay polio virus ng isa ka tawo is katong mawalan ng kalit o kusog, no? Unexplained o symmetric na weakness sa limbs, no? So, ang akong kuan kung naamoy mga kailaba or nahibalan na like 15 years old below na naay pagkakalit na pagkawala o kusog sa kamot o tiil, no? Or anyone na tanaw ninyo na mag-fit ang criteria, no? Na ikalit lang wala ng kusog, pwede ninyo i-report sa inyong barangay health station or sa mga sa city health or i-ato po siya sa pinakaduol na ospital para matanaw og doktor, no? Para makuha din nato kung polio ba siya or dili. So kato lang ang iyahang mode of transmission, Doc. Gikan sa hugaw sa tao. Wala dili ba siya through laway or dugo? Mo na ang most common yun ang fecal oral. Kung katimana ka sa una, itong mga ginatest na to is itong mga water sources no, sa Davao. If you remember na nag-positive itong na-portion sa River sa na nag-positive. So, mamagod ang most
common and maupod ang atong sa advocacy namo proper hygiene gyapon atong ikuan kay related gyapon siya sa hygiene ang iyang transmission. Okay. Doc, nabatay treatment ani or cure sa poliovirus? Wala gid siya specific treatment or cure, Sir Mike. No? The only way, most effective way na ma-avoid na makakuha ani nga sakit is through vaccination. So actually, sa atong scheme karon sa immunization sa government, no, sa mga po sa City Health, apil gid ang polio na vaccine sa mandatory na vaccines na ginahatag before ka mag 1 year old. So kanang mga bata karon na more than 1 year old na naka-visit yun sa atong mga barangay health stations, most likely na humana na sila polio na vaccine, no? 3 doses. Kaso lang, kay natin outbreak, kailangan na ito mag-supplement. Supplement sa vaccine. So, mo na karon gi-come up sa Department of Health, kining program sa Bayang Patak kontra Polio. Okay. Alright. Doc, kumusta man ang Panabo City? Naabatay polio outbreak diri or naabatay cases sa polio diri sa Panabo? Even, or unahon na ito Panabo, or after that, what about Davao del Norte? Sa karon wala mong gitay cases, no. Maski kung nag-start ang outbreak diri sa Davao del Norte and Panabo City, wala mong gitay cases sa polio. Lalantay niabot ng mga suspected, pero once tung na-test sila, negative mo po. Yes, sir. Okay. So, ang Panabo City ba, Doc, prone ba ni or vulnerable ba ni sa klaseng sakit? Kay napudbaya tayong mga rivers, natin mga sapa, naatay mga areas diri nga siguro pa nag-practice og ganang proper hygiene. Do you think na ay posibilidad na magka-outbreak ta diri sa Panabo City? And unsa ang inyong response ani sa ato ang City Health Office? There's always a possibility labi na diri sa Panabo City na nagit tama tayo mo na nagit close kita sa mga bodies of water and nagi mga areas na dili kita lang ang ilang toilet system. Muna ang mo sa City Health Office ang mong advocacy ani is through completion of vaccination. At the same time, ang proper hygiene yun, no? How to wash properly the hands and when to wash the hands. Na kay mo pud na ang vital po kung kano sa ka mahugas, dapat before and after eating and preparing the food dapat nakahugas og kamot. And kung alanganin ang water source, no, mas maayo pakuluan sa, no, before na to imo drinking water kung alanganin yun. Alright. Doc, unsa may mensahe nimo karon sa ato mga panabuan sa aron mo iwas sila ani nga polio nga virus o unsa nga to ang programa pa dyan sa gobyerno para sa ilaha? Okay, basta tarong daw hugas og kamot and properly prepare ang food and ang water dapat limpyo. And ang number one na deterrent na mo sa and advocacy na mo karon sa City Health Office is through vaccination. So, gina-request na ko ang mga mothers and fathers na naay anak na below 5 years old na magpapatak kita sa atong polio vaccine. So, karon ang among mga vaccinators na sa barangay health stations nila. And then depende na mong na Sir Mike sa barangay unsaon nila ang strategy, no. Naiuban na barangays na dito sila sa barangay health station pero pina-schedule nila per purok kay syempre dapat na nagyapon ang minimum health standards. So ginalimit ra pud na mo ang to in one time sa barangay health stations. And then after kung makapture na namo tong nahulot na to ang per purok na ibang barangay na wato na dito sa mga panimalay na wala na patakan. No, akong hangyo lang sa mga mothers and fathers na we assure you na kami itong mga vaccinators namo nakakuan din na sila sa minimum health standards. So naka face mask na sila, naka face shield and nagapanghugas gid na sila og kamot every time na moabot na pasyente. Kung aduna mo'y mga pangutana bahin sa programa sa Bayang Patak kontra Polio, bisitahan lang ang City Health Office sa may Parks and Plaza or ang inyong pinakaduol nga barangay health station. Doc, salamat kayo sa imuhang time karon sa ato ang
in forum, no? Kaya sa atong first episode, and we hope to see you again. Thank you, Sir Mike. And I would like to take this opportunity to thank the City Information Office kay partners dito mo sila sa any campaign dito mo sa COVID and sa polio, no? Mo kini sila among partners o madali lang po ni sila tuulan. Thank you, Doc. Pwede po ninyo bisitahan ang ilang Facebook page sa Panabo City Health Office. Sa wala pa ang COVID-19 nga pandemya diri sa Pilipinas, kita adunay nay polio outbreak. Kini tungod adunay mga bata nga wala nabakunahan kontra polio. Ang polio makaparalisa. Ang polio makamatay. Kini walay tambal. Polio atong likayan. Polio atong pugnan. Polio atong wagtangon. Responsibilidad. Nimong protektahan. Ang imong anak. Kontra polio. Ayaw kabalaka kay atong mga health workers magasuot sila og mga face mask, face shield ug kanunay silang mga gahuga sa ilang mga kamot. Aron siguradong protektado ang tanan batok COVID-19 mintras nagabakuna. Busa. Pabakunahi. Pabakunahi. Ang imong anak sa kada round sa sabayang patak kontra polio. Karong Hulyo 20 hangtod Agosto 2, 2020. Duha ka patak sa bakuna kontra polio para ang tanang mga bata protektado. So, nagbalik kita sa ato ang first episode sa Frontline in Forum. Kauban nato karon ang ato ang City Veterinarian, si Dr. John Ray Bautista, aron istorya niya sa ato ang updates sa African Swine Fever diri sa ato ang lungsod sa Panabo. Doc, kumusta? Welcome sa ato ang show karong buntag. Good morning, Sir Mike. Salamat sa pag-invite sa mga representing the City Vet Office under the City Mayor's Office. Yes, I know na you are very, very busy karong panahon na, no? Because karon ang pinakaunang natala, no, nga ASF diri sa atong probinsya sa Davao del Norte. And nahitabo pa dyan sa barangay Kagamuhan. Could you give us a kanang background or kanang unsay nahitabo ako na time, Doc, pagkabalungan ay ASF diri sa atong lungsod? So, may buntag, no? So, ang opisina kay natahasan mo din siya mag-monitor sa African Swine Fever ng kaso. Labi nagnanay mga hulga sa atong mga tapad na mga lugar or probinsya, including Davao City and Davao Occidental, Davao del Sur. So, katong ang pinakaunang nga nag-report is atong July 16, wherein ang katong concerned citizen na siya baboy, nag-report mo siya nga naaday sintomas nga puntik-puntik, luya na daw yung baboy, o nagasuka na gyud og dugo. So, duda na gyud nga naay sintomas sa African Swine Fever. Niya-enroll din siya sa City Agriculture Office. Unya si City Agriculture Office nag-notify sa amo atong buntag sa 848 July 16. Unya istorya na mo atong tag-iya, Kagamuhan, Purok, Mapolo. O nagdala mi og kani mga gamit para i-check. Nag-rapid antibody test kit ni para sa ESF. O nag-necropsy, i-open din na mo ang tatong baboy. O naagay naagay signs o mga sintomas nga ESF siya. So, para makasiguro, nag-contact mi sa Provincial Vet Office kay naman sila yung RAVDL in charge for the laboratory mag-sampling. Dili lang kato, pagkahapon pa gyud na ay technician sa kumpanya, feed company nga nag-report nga naapoy mortalities sa likod sa Niceville. Almost the same symptoms gihapon, nagluya, nagpantal-pantal, o dili na gid mo kaon o ban kay di na gid makatindog. So same gyapon procedure, pagkauma pa nagkuha mi og dugo samples para sa PCR confirmatory test na siya, na isubmit sa Gensan. Ning gawas, ang katong result ni positive dito sila.
13 out of the 15 nga blood samples nga mong gisabit nag-positive sa ESF. Oh my, oo. So, Doc, unsa ni kadelikado sa ato ang lungsod ni klaseng sakit ning ASF? Kay perminti man nato imakitaan sa atong kadalanan no about aning African swine fever, nagabutan man mga tarpaulin sa mga checkpoints, labi nagkatuman na ay mga foot bath, no? Unsa man siya kadelikado? How does it affect ato ang lungsod? Dili siya delikado sa tao, no? Kanina ASF virus. Delikado siya sa mga baboy. Specifically kay kaning specific ang ang infection sa baboy lang, dili pwede sa uban nga hayop. Labaw na dili pwede makatakot sa tao. Apan kay ang ato ang lungsod sa Panabo is daghan og backyard, mga around 12 to 15,000 ka mga baboy sa 40 ka barangays. O naabot tay mga 5 ka commercial farms nga hasta kung dagkua nga population. Ug kaning backyard o commercial farms, mao ni sila produce og pork nga kailangan nato para masustain ang ato ang food supply. O napoy income nga kung nato sa backyard makatabang pud siya sa pag-support sa atong family. Ang sa farms food, dako pud siya contribution sa ekonomiya. Maugay na ang epekto ng panginabuhian pod. So kung maigop gid ang isa ka lugar sa ESF, delikado gid siya sa panginabuhian o sa food supply sa isa ka lugar. Mao na to ang bantayanan kay taas ang mortality rate sa African swine fever nga almost mabot og 100% mapatay sa baboy gyud. Okay, Doc. You mentioned na animal specific ni na klaseng sakit. So dili siya makaapekto sa ubang livestock like cattle and poultry nato. Ang atuan ng mga baboy ang maapektuhan ani. Doc, question, giunsa man pagkatakod ang kaning mga baboy? Unsa may mga pamaagi nga sila matakdan? Daghang kaning mode of transmission aning African swine fever. Sa Panabo nga kaso, nagsugod siya tungod sa base sa surveillance team nga investigation atong July 22 na team nga gipadala sa field. Ang pinakauna gyud nga kaso is tungod kay naay nagpakaon og lamaw. Heat resistant ang kining African swine fever virus. So Heat resistant meaning mabuhi sila sa taas na temperature. Sa taas ng temperature. So 70 according sa OIE nga study, 70 degrees Celsius in 30 minutes. Even katong mga nakumpis ka mga before yung cases po, nakumpis ka sa somewhere in Luzon, na ginatest dito ng mga processed meat. Nag-turn positive sa ESF viral DNA. So naagid siya basihan nga kaning mga meat products, processed meat products, potentially maka-worsen sa pag-spread sa kaning ASF. So aside ato po, nag-spread po siya tungod sa pag-inject-inject. Kana lagi mag-inject-inject ng same needle. Mo nang kasagaran ko kanang kursunada, arriesgado lang kayo mag-inject nga silingan. Pareho lang ang dagom, magpa-inject dire sa nagsakit. Ang isa po kasi rin nga nagpa-inject niya, same lang po niya dagom. Nag-spread ang katong kaso. Even itong ihaw-ihaw, na chinilas nila, na naidugo, nilakaw dito sa ilahang area or sa silingan nga napoy baboy, pwede po ma-transmit pinaagi sa mga gamit nga ginadala-dala or na suot ba nga wala na ilis na So daghan og mode of transmission nga maka-spread sa African swine fever nga virus. Pila na ka baboy, Doc, ang natakdan or posibleng natakdan diri sa atong lungsod? Sa base sa among last nga depopulation na abot ni og 222 from July 22 na mo nga nagsugod mi nagkaling nagdepopulate sa katong ground zero or the infected zone. So naay mga around 5 to 7% sa 2022 ang nanay mga simptomas. Nanay nangamatay nga kamatino na nanay bleeding, hemorrhage, nanay pantal-pantal, mga active cases nga namong obserbahan. So 5 to 9% of the 222 kababoy na may simptomas sa ASF. What about the 91 or 90%
sa kaning mga ubang baboy, ngano na nadamay sila? Kung sa may protocol ninyo? So nakatay protocol yung sunod katong 117 protocol. Kailangan siya i-eradicate ang katong potential nga carriers. Kaya naman ko tayo gawas ng simptomas, kunya nga pa siya kauban nga baboy, pero active pa. Okay. So potentially natakda na dito siya. So dili to siya dapat nga ibaligya pa kay naa na siya virus posible. Kay pwede man direct contact sa baboy, kanang may sakit, kunya apat niya walay sakit, so pwede po siya. So katupod, kung yung mga sikbit ng mga kanang mga nagbuhing baboy silingan, apil siya sa sa katong 1 km radius, pero i-modify na siya nga 500 meter radius lang sa within the 1 kilometer ang i-depopulate. Okay. Dok, pila man kahog racers ang naapektuhan ani? Karon. Ang katong ato ang na-depopulate sa barangay Kaganguhan o naputay portion sa barangay ni Pandan, niabot og 59 ka mga big racers ang apektuhan. Okay. Ato ang kaning control and eradication strategy kaya nga para dili na mag-spread ang kaning atong African swine fever. Okay. So karon nagahulat mi sa mga reports ay base na ako'y mga incursion o katong mga nakalusot na mga baboy nga makakos og another outbreak sa uban nga barangay. Kaya since wala na may baboy sa katong 500 meter radius dito sa barangay Kaganguhan, so dito na po mabantay within sa 7 kilometer radius nga quarantine zone. So kana mo ang monitoron o kuhaan na mo og random sampling kung basin positive na, hopefully wala So ato i-monitor. Importante yun nga mag-operate atong big racers kay kung naay mga gamay nga simptomas nga pare-pareho, magluya, magkalibanga, maglisod og ginhawa, labi na pantal-pantal, report sila dahil sa opisina para maiwasan ang another outbreak. Okay. So dito sila mo diretso sa yung opisina sa Salvacion. Okay, sa City Veterinarian's Office. Pwede po niyong kontakon ng opisina. Or pwede po silang musumbong dito sa barangay captain. Yes, pwede po sila definitely. mga Okay. Unsa man ang assistance na mahatag nato sa atong mga pig racers o hog racers nato sa Panabo, labi na katong mga naapektuhan ani nga sakit. So, gimi na lipay kit nga very supportive ang ato ang provincial government kay wala gid tagibiyaan sa ato ang probinsya ni Governor Bahid. Naghatag po of course ato ang panggamanan ang ato ang mayor, city mayor, nagdaatay assistance or naatay kaning indemnification or ayuda sa directly katong affected nga kato kaning gipang depopulate. So from lutas 35 days old, na mga baboy pataas nakadawat sila og 3,000 kay mo na siya suporta ni provincial governor o sa ato mayor 1515 sila. Then aside ng 3,000 na maghatag po si DA og 5,000. Okay. So katupong vaccine nga wala pa nulutas 35 days old and below ato nagatutoy pa. Siyempre naghatag po si mayor o si governor 2,000. So tag 1,000 sila. So kaya dili naman siya tagaan ni DA sa basta katong wala pa nulutas. Alright. Thank you kaayo Dr. John Ray Bautista sa imong time, paghatag sa imong time diri sa ato ang Frontline Forum sa mga publiko nato nga adunay pananaw nga sila nga naapektuhan sa ASF, ilang mga babuyan naapektuhan sa ASF. O kung gusto ninyo ma-avail ang programa sa ato ang City Veterinarian's Office, pwede ka mo bisita mismo sa ilahang opisina sa City Veterinarian's Office sa Salvacion, Panabo City. Or even text their hotline, ASF hotline sa 0920-468-4561. Sa mga atong mga viewers o sa atong mga tigsubaybay sa atong programa sa City Information Office, daghan kay salamat sa inyong pagtutok o sa pag-participate sa atong programa sa City Government of Panabo. Dako kay pasalamat sa atong City Health Office through Dr. Aljay Rose Hechanova o Dr. Irani Pangilinan, and of course atong City Veterinarian nga si Dr. John Ray Bautista o sa ilahang mga staff. Kini si Michael Angelo Resueño, City Information Office. Daghan kay salamat sa inyong tanan. And behalf sa ato ang Mayor Jose Ilunapagos,
Daghan kay salamat ug maayong buntag.